Nanawagan si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na dinggin ang panawagan ng yumaong Pope Francis na palaganapin ang tanglaw ng pananampalataya sa mundo. Dumalo ang ating mga kababayan sa misa sa Manila Cathedral, kabilang na ang mga personal na nakaharap at nabasbasan ng Santo Papa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nagdaos ng misa si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula nitong umaga sa Manila Cathedral bilang pag-alala kay Pope Francis na yumao nitong Lunes dahil sa stroke at irreversible heart failure. Hinimok ni Advincula ang Catholic community na itaguyod ang hamon ng Santo Papa na palaganapin ang pananampalataya sa bawat isa. May we always be, as he called us, smugglers of the faith, carrying the light of Christ to every corner of the earth. Sinariwa niya ang pagbisita ng Santo Papa sa Typhoon Yolanda victims noong 2015 sa Leyte na naging dahilan para lalo siyang mahalin ng mga Pilipino. Our Lolo Kiko was a true father to us and has continued to show his love for the Philippines, not only through words, but through actions. Ito rin ang nangibabaw sa mga dumalo sa misa, gaya ni Attorney Dulce Punsalan. Kasama natin siyang nabasa, kasama natin siyang, di ba, even sa Luneta, nandun tayo lahat for 16 hours and he was right there with us. He didn't flinch. See, he felt the suffering, but he also felt the joy. Dala niya ang ilang memorabilia ng Santo Papa gaya ng larawan ng sila'y magkaharap at magkausap nung maimbitahan si Punsalan bilang choir master sa Vatican taong 2018 at 2024. Unang-una, nagpasalamat ako for the gift of His presence, for the gift of the love of God. And he said he really loves the Philippines. Yun yung sinabi niya. Mahal na mahal niya ang Pilipinas at pinagdarasal niya. Personal din niyang naiabot sa Santo Papa ang regalong ukulele na gawa ng mga Typhoon Yolanda survivor. Kay Saint Francis of Assisi sinunod ni Jorge Mario Cardinal Bergoglio ang kanyang pontifical name ng manungkulang bilang Santo Papa noong 2013. Gaya ni Saint Francis, namuhay din ang Santo Papa nang may pagpapakumbaba sa kabila ng kapangyarihang kadikit bilang leader ng simbahang Katolika. Sinabi ng Manila Archbishop na dahil dito, pinaalala ng Santo Papa ang tunay na papel ng simbahan. The Holy Father Pope Francis has reminded us that the Church must be close to the poor, merciful to all, and a welcoming home for the forgotten. Pope Francis reminds us time and again, to meet the living God, we must tenderly kiss the wounds of Jesus in our hungry people, in the sick, and in imprisoned brothers and sisters. Inalala naman ng ilan sa ating kababayan si Pope Francis sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila. Gaya ng 77-year-old papal awardee na si Corazon Rodriguez na nag-alay ng dasal sa harap ng larawan ng yumaong Santo Papa. I'm sad. I'm sad pero okay, I'm happy because I know that Pope Francis is there already with the arms of our Father. Bukod sa misa, pinatunog din ang kampana sa iba't ibang simbahan sa bansa, tanda ng pag-alala sa 12-year papacy ni Pope Francis. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.